Nagsampa ng reklamo sa Edmonton Police ang mga customer ng isang online jewelry store sa Alberta matapos umanong hindi maibigay ang mga alahas na in-order nila. Ayon sa mga nagreklamo, aabot na sa $100,000 ang nais nilang mabawi mula sa seller. May report si Paula Saraza. 5 customers ng Jessica's Jewelry online ang dumulog sa Omni News matapos umanong mawala ng libo-libong dolyar matapos makipagtransaksyon sa may-ari ng negosyong si Jessica Bakirel mula Edmonton, Alberta. The amount of the jewelry I mine is 4,910 and nothing came. Every time nag-message ako sa kanila every month or twice a month. And they're like, parating na po siya, i-email at i-message ka namin pagdating na yung item. Tapos lagi ganun, it's coming, it's coming. Like, fault ko pa pag nagsabi ako na pa-update ako. Parang ako pa yung masama, ako pa yung nagmamadali. Once na nag-live siya, automatically within 12 hours, you'll receive the invoice and you have to pay for it or else it's going to be automatically canceled. So it's either e-transfer or credit card. Ayon sa mga customer, hindi nila natanggap ang pinangakong ginto at iwas na rin umano ang seller ng singilin ng refund. I told her, I'm like, why don't you just refund us? Like kahit $50 a month, we'll take it. It's as little as that we're willing to take as a first step. But she's not willing to put any money on anybody. Hanggang sa ngayon, wala akong na-refund. Ang worth ng hinakaabon ko is 2,448. Anila marami pang customer si Bakirel na hindi rin umano natanggap ang libo-libong halaga ng in-order na alahas na kung pagsasamahin, aabot na raw sa nasa $100,000. Ilan sa kanila dumulog na sa Edmonton Police. There was an informal tally of how much it was. It was close to 125,000 Canadian dollars. Yung nakuha naming information from other people who got from her. Sunod-sunod yung order ko ng May kasi nga gusto ko pag dumating yung item, isang bagsak para isang beses na nang pipick upin yung item. Little did I know na may something na palang nangyayari. Yung total na amount na nawala sa akin is 14,576 to be exact. All e-transfers. Sa isang email sa Omni News, itinanggi ni Bakirel ang mga aligasyong pandoloko at sinabing ginagamit lamang ng ilang customer ang sitwasyon para makakuha ng pera mula sa kanilang bangko, kahit pa natanggap naman ang mga produktong in-order. Bilang business owner, hindi raw imposible ang anumang pagkukulang o pagkakamali, pero sinisikap anyang maibigay ang ipinangakong serbisyo sa mga customer. Ilang beses nang hiningi ng Omni News ang panig ni Bakirel pero tumanggi siyang magbigay ng panayam. Handa umano siyang tugunan ng issue sa pribadong paraan sa halip na humarap sa media. Sa isang pahayag kinumpirma ng Edmonton Police, natanggap nila ang report kaugnay sa umanong online fraud July 22 ngayong taon at anila patuloy ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Wala pang opisyal na kasong isinasampa ang mga complainant laban kay Bakirel at ang mga aligasyon ay hindi pa napapatunayang totoo sa korte. Patuloy na bukas ang Omni News para sa panig ni Bakirel. Paula Saraza, Omni News, Toronto. Sa ibang balita, ilang